Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So isa na namang makabuluhang topic ang tatalakayin natin, kaya sana po ay tapusin ninyo ito hanggang sa dulo. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag, sabi niya po dito, yes, I agree with this decision of Paulo na mag-unwind sila sa Baguio before Paulo will attend with his commitments. Paula this coming week. Kim will make a leave even 1 week lang, then stay in Baguio with her in-laws, then soon after the show in Paula, Mindoro, then back to Manila for her work together with Paulo. God bless them both and hopefully they will surpass all these trials that came to their life. God is watching you both and gave this problem to you both to test how much you stand this problem and to test you both how far can you help each other to solve these problems that came to you. Kipi palit lahat ng katanyagan at mga biyayang dumating sa inyong buhay. Ang nawala nitong pera ninyong dalawa, malay mo, itong pera na nawala sa inyo ay palit ng buhay nyong dalawa ni Kimi, at yung pera na nawala ay babalik sa inyo ng doble pa, at yung nagnakaw ay siya ang magdurusa sa ginawa niya. Offer it to the Lord. All these things happen to you, KP. God be with you always and guide and protect you in all your ways for every tear and victory. So tama po kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Lahat po ng nawalang pera kay Kim and Paolo, doble or triple pa po ang balik nito sa kanilang dalawa. And sabi ko nga po, lahat ng trial at mga pagsubok na pinagdadaanan po ngayon sa buhay ni Kim and Paolo, lahat ito ay pagsubok lamang na talaga namang magpapatibay sa kanila lalo sa pananampalataya at sa relationship po nila sa Diyos. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa umaga pa lang mga Kimpaw, problema na po ng ilang mga Kimpaw fans. Sabi nga po ni Miss Aiza, "Hays, aga-aga. Makakabasa ka ng di maganda. Diyos ko, iboto nyo na lang pareho, pero siguraduhin nyong may mananalo sa kanila. Dapat kayo may unity. Sinabi na nga ni ate ko basta ako manalo matalo, kayo pa rin ang winner." Actually mga kakimpaw, nung nakaraan pa po ito pinag-aawayan. Until now mga kakimpaw, nagbabangayan pa rin po ang ilang mga supporters. Bakit hindi na lang kaya magkaisa, no? Bakit kaya hindi na lang si Paulo ang iboto, since si Chinita Princess na po ang nag-endorse kay Paulo, di ba? Nakakaloka din itong mga ibang supporters ni Chinita Princess, di ba? Talagang nakikipagmatigasan. Sabi ko nga po, hayaan na po natin yan. Kung ayaw po nilang bumoto kay Paulo, hayaan natin sila. Basta tayo mga Kimpaw fans at nagmamahal kay Chinita Princess, ay sundin natin yung kanyang sinabi for Paulo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong malaking good news na for sure ay ikakatuwa po ni Paula Avellino at lahat po ng mga Kimpaw fans. Sobrang nakaka-touch ng ginawa po ng isang fans club for Paolo Avellino, at malamang sa alamang pag nakita't nalaman to ni Paolo Avellino, baka siya matouch din po at maiyak pa nga sa tuwa dahil sa ginawa po ng isang fans club. Ayon nga dito sa post, wow, ang bongga naman ng KPI fandom. Grabe yung support kay Paolo Avellino. Thank you so much. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Alam nyo mga kakimpaw, ang nilaga po nila na pera para po makaboto at dumami yung boto ni Paulo, naglabas sila ng 100,000 para po dito sa boto kay Paolo Avellino.
So grabe no mga kakimpaw, kasi may bayad po talaga itong pagboto dito sa Idol Champ mga kakimpaw. Pero grabe yung 100,000 para lang po sa boto kay Paulo. Ang tindi po talaga ng ibang fans club. Talagang nagbibigay sila ng effort, gumagastos sila ng sariling pera mula po sa sariling bulsa para po maiangat ang boto for Paulo. Grabe, sigurado na po talaga yung boto at yung pagkapanalo ni Paula Avellino para po yan sa Seoul International Award. Dahil siya po yung pinakamalaki at pinakalamang ang boto sa lahat. Ako kahit sinong manalo po sa kanila mga kakimpaw, at least may mananalo sa kanilang dalawa. Huwag lang mapunta sa iba, di ba? Kasi baka kakabangayan po ng ibang mga supporters, napapalamang na pala itong iba, di ba? Dahil nahati po yung boto. Dapat kasi tayong mga Kimpaw fans, meron tayong unity kung sino talagang gusto nating ipanalo. Yun yung tutukan natin. Yun yung ponduhan po natin. Kaya maraming salamat dito po sa KPI na talaga naman po nga naglagak ng 100,000 mga kakimpaw. Ayun nga dito, I'm excited to participate in the Idol Champ voting for Paolo and Kimi. I know more on Pao this time around per Kim's request. Aryan, thank you so much for accommodating my transfer. Also, a huge thank you to KPI Angels for their hard work to organizing the voting process. Special thanks to all the KPI sponsors for their never-ending support. So, grabe, ang dami palang nagtulungan dito para pumabuo ata itong 100,000. Grabe no yung unity po nila. Kudos po sa KPI na talaga namang andyan lagi para po sumuporta kay Kim and kay Paolo. For sure, matutuwa at maiiyak si Paolo Avellino at si Chinita Princess pag nakarating po sa kanila itong ginawa po ng KPI para lamang po makaboto ng malaki kay Paolo Avellino. Tears of joy to mga kakimpo kasi merong mga ganitong supporters na handa pong maglagak ng napakalaking pera para lamang po sa pagboto at maipanalo itong si Paolo. Grabe no, 100,000. Hindi po sila nanghihinayang maglabas ng ganyang kalaki para lamang manalo si Paolo. So hopefully makarating po ito kay Paula Avellino mga kakimpaw para naman nang sa ganon ay magpasalamat sa inyo si Paula Avellino kasi merong ilang mga supporters na nami-misinterpret si Paolo na never daw pong nagpapasalamat si Paolo, parang dead ma daw si Paolo, gento ganyan. Syempre si Paolo kasi nonchalant and hindi naman po yan laging nakatutok sa social media, hindi niya lahat nababasa. Kaya kung hindi niya po ito mapansin, syempre understood na natin yon. Pero once na nanalo naman si Paolo mga kakimpaw, 'di ba? Isang malaking karangalan na po 'yon para po sa kanya. Kasi yung wish ni Kim ay natupad. Wish granted mga kakimpaw na mapanalo ni Paolo itong Seoul International Award. So kayo ba mga kakimpaw, ano masasabi ninyo dito? Please comment down below.